Alright, sino sa inyo ang gustong tumanggap ng pagpapala today? Rumaragasang pagpapala. Kanino yun? Ang hina, kanino yun? I tell you today, you will receive the blessing. You know, we are very honored to have with us our mentor, pastor of the fastest growing, largest church right now sa Philippines. And he pastors Dulos for Christ that started many years ago, I think about 10 years ago, ng 200. Today, they're running about 15 to 20,000. Hallelujah. Because they were obeying the Lord, you know, in intentional discipleship. Hindi lang lumaki yung grupo nila. Ang lahat ng kanilang mga nasasakupan ay pinagpapala sa relasyon, pinagpapala sa kabuhayan, pinagpapala sa mga pananalapi. So when we obey God, the Lord's going to bless us. And the man that God is using today is the national coordinator of the G12, a network about 7,000 churches that has thousands of people under the banner of discipleship. Let's welcome today, let's spread the red, Bishop Oriel Baliano. Come on! Hallelujah. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. It's a great privilege to be here this afternoon na makasama ko po kayo sa pagtingin sa Biblia. Bago po ako magsimula, sino sa inyo na sinabi nyo na sa sarili nyo na ang Bible is the final authority of my life? Pag hindi ka pa nagde-decide niyan, no wonder your life is shattered. Because you will keep on doing things without the right reference to the Bible. You will be easily swayed, you will be easily convinced by other people because you think what they think is right, although it is contrary to the Bible. This morning, as I woke up, nabalitaan ko, nagpakasal na daw si Aisa doon sa kanyang girlfriend. So, yung mga tao po nag-post na, ano ba yan? Mali yan. Mali yan. Mali yan. Mali yan. Ang dami pong nagalit, ang dami pong masama ang loob, bakit ginawa. Pero maraming mga tao, huwag niyo silang i-judge, sabi nila. Huwag niyo silang pakialaman, i-respect ninyo ang kanilang ginawa. Bakit? Hindi naman kayo pinapakialaman Wala kayong karapatang mag-judge. Well, nung binabasa ko po to, sabi nung iba, wala daw kahit sinong tao ang mag-judge sa kanila. Sabi ko, so yung Supreme Court, hindi pwede mag-judge. Pero ang Supreme Court, nagdi-deliver ng judgment. And how do you judge? Based on the written law. You violate the law, you suffer for it. I am the judge. You don't tell me not to judge. Anybody who violate the law, you will be judged according to the written law. Amen. So when somebody is telling you, mali yan, same-sex marriage. Sasabihin ng tao, huwag kang mag-judge. No, I can judge. You know why? I have the basis. What is your basis? The written, God's law. I can judge. Because if anybody violate the law, then I can tell somebody that's wrong. I'm not judging you. I'm telling you that according to the Bible, it's wrong. Tama po ba? Tama po ba? But people will say, sino ka para masabing mali? Mali kami. Ni-legislate yan. Now, don't forget, God's law is more powerful than legislated law of the land. All the law of the land must be subject to the law of God. Tama po ba? But people will constantly challenge the Bible. Ang tao, gusto nila ang lalaki sa lalaki mag-asawa. Babae sa babae mag-asawa. Ang problem, they don't believe on the written law.
Kung pwede ang lalaki sa lalaki at babae, eh bakit walang asong nag-aasawang lalaki sa kapwa lalaki? Do you mean animals are better than us? Why? Because when God created man, based on the Bible, there is a law of limitation. Pwede kang magmahal as long as babae kung lalaki ka. Wala pa ako nakitang unggoy na in love sa lion. That is crossing the law of limitations. Can I have your amen? Wala pa akong nakitang ng rape na aso nang ni-rape niya ay lalaki. Wala. Wala rin hong nagsasamang mag-asawang aso na pareho silang lalaki. That's why I begin to think, how come the animals, they understand the law of creation? You don't attract with the same sex. You are not attracted. Kaya wala pa ako nakitang nanliligaw na lalaking aso sa lalaking aso. Wala. Walang unggoy na nanliligaw ng elephant. There is a law of limitations. Bakit nagkakaganito ang mga tao? Kasi ang mga tao, nagle-legislate sila, gumagawa sila ng batas laban sa salita ng Diyos. At pag nagawa nila yung batas, yun ang tama. Not because you legislate a law, you are right. Because I will tell you, there is more higher law than legislated law. Do you hear me? May mataas na batas kaysa sa ginagawa nating batas. At ang batas ng Diyos kailanman ay hindi mababago. Pag sinabi niyang mali, mali. Amen po ba? Now, why we say mali? Because pag sinabi mong bawal tumawid, tumawid. Huy, bawal tumawid ah. Ba't ka nakikialam? Kanya-kanya tayo. Respect my decision. Really? Tumawid ulit na sagasaan. Hindi na kita winarn. By telling people that this is wrong, we are warning people. Unfortunately, when we say something, this is wrong, people will tell us, you disrespect other people. I never disrespect people. When I said, Isa, get married with a woman, I say it wrong, not disrespecting them, but warning other people to tell you that there is a law higher than the law of the land. That's why there must be a moment and time in your life that the Bible is the final authority of your life. Because some crazy people will create a lot of law like divorce, abortion, but all those laws that legalize their action is 100% contrary to God's written law. So how many among you, ang Bible na ang final authority ng buhay natin? You need to make a... Kaya pag ako nagkakasal, sinasabi ko sa mag-asawa, ito Bible, patong yung dalawang kamay. Kayo bang mag-asawa, dito nyo ibabase buhay ninyo? Opo, pastor. Ipatong nyo dalawang kamay nyo. Manumpa kayo. Ang salita ng Diyos ang magiging basihan ng inyong mga buhay. Sapagkat one day magkakaproblema kayo, sasabihin mo ikaw tama, sasabihin nyo ikaw tama, sasabihin ko sa inyo, itanong natin sa Bible. At kung sino ang tama, isusuko ninyo na ikaw ay tama pagka sinabi ng Bible ito yung tama, ito yung tama. Sabi ng Bible, love one another. Sabi ng gobyerno, love another one. Sino ang tama? Sabi ng Bible, love one another. Sabi ng law of annulment, love another one. The law can never exceed the law of God. Tatandaan nyo yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang Bible is the final authority of my life. So bakit tayo nag-aaral ng Biblia tuwing Sunday? Para i-operate natin kung ano yung sinasabi ng Bible, iyon ang maipapamuhay natin. Yan lang naman po ang nag-iisang pinagkaiba natin sa religion. Sa religion, hindi nila pinapansin ng Bible. Ang mahalaga, nagre-ritual. No? So, ang mga tao po, pupunta ng Sunday, pipila, lalabas ang dila, babagsakan ng ostya,
Sabay, peace be with you. O, uwian na yan, tapos na. But, Christian life is more than that. Amen. Sino sa inyo niniwala, life is more than that? Amen po ba? Ha? Sabi mo sa kapatid mo, gusto mo joke box? Ganun lang ba Christian life? No. The Christian is not just receiving a ritual. Christian life is all about putting your life back into order according to the basis ng Word of God. Kaya ang Bible po, napakahalaga sa mga Christian. Tama po ba? Amen? Ang Bible, in fact, pag meron kayong nasira ng gospel, dapat bago mo i-disciple, ginagawa ko to. Totoo, Pastor Ancho. Pag i-disciple kita, sasabihin ko muna sa kanya, halika dito. Ano? Binigyan mo na po mo sa Panginoon? Opo. Halika dito. Patong mo kami mo sa Bible. Magba-Bible study na tayo. Handa ka bang isaayos ang buhay mo according sa sinasabi ng Bible? Opo. Kung ano sinasabi ng Bible, yun ang gagawin natin. Opo. Kaya mo bang mula sa araw na to, gawin mo na yung final authority ng buhay mo? Opo. Kasi mag-uusap tayo. Galing lang dyan, ha? Pag sinabi kong mali, kasi yun ang sinasabi ng Bible, huwag kang magagalit sa akin. Pareho tayong subject sa Bible. Yung iba ho kasi, pag sinabihan mo ng verse, galit. Sister, nagtatouch ka ba? At pa ng touch ko, pinapakialaman. Akala ko ba naniniwala ka sa Bible? Ba't mo chinecheck ang touch ko? Kasi gusto kong mag-touch ka eh. Bakit kinakailangan mong tanungin? Bakit? Hindi ko kinakailangan tanungin. Kailangan mong i-practice. Hindi kita tinatanong. Pinapapractice ko sa iyo. Nagbibigay ka ba ng touch? Sana, Pastor, wala nang tanungan. Eh di wala ng Bible. Ayan. Pag sinasabi na ang Bible pala, gusto lang natin kita. Pabasa nga. Ayan, maganda yan. Love. Ayan, gusto ko yan, love. Tithes. Huwag yan. Ibang topic tayo. Bakit? Pinipili lang natin ang gusto natin. So, ano nangyari? So, ibig sabihin, ng Bible, hindi talaga final authority ng life mo yan. Yung mga pinapakinggan mo dyan, ibe-bless ka ng Panginoon. Ikaw ay pagkakalooban. Ayan, gusto ko yan. Yan. Ano pa? Come unto me those who are heaven. Yan yung kailangan. Yan ang kailangan ko. Di ba? O ano pa? Di ba? God shall supply all your needs. Yan, gusto ko yan. At dalhin ang ikapo sa tahanan ng Diyos. Huwag yan. Hindi kay Lord yan. Gawa-gawa lang yan ng mga relihiyosong tao. Baka si pastor lang nag-invento. Hindi, Bible to eh. Pag Bible, wala kang pipiliin. Lahat yung gagawin mo. Amen. Amen. Mahalin natin ang kapwa. Amen. Mag-share ka ng gospel. Ayoko niyan. Mag-disciple ka. Lalo na yan. Ayoko niyan. Ano gusto mo? Huwag niyong kakalimutang magtipon-tipon. O yan, gusto ko yan. Bakit ganun? Pinipili mo lang ang gusto mo. Bakit? Hindi pa talaga natin ginawang final authority ang salita ng Diyos. Kaya kahit anong sermon ni pastor, gumaganyan ka lang, oh. Amen. 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 Pag-uwi, wala di mo ginagawa. Sana next Sunday, Amen. 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 Uwi ka na. Next Sunday, Amen. Amen. Nagtatouch ka pa rin? Hindi pa rin. Nag-share ka ng gospel? Hindi pa rin. Nag-disciple ka na? Hindi pa rin. Mahal mo na ba yung mga enemy? Hindi pa rin. Ha? Mahal mo na ba yung neighbor mo? Hindi pa rin. Sino ba yung neighbor mo pinakamalapit? Yung asawa mo, katabi mo gabi-gabi. Yan ang neighbor mo. Inaaway mo pati. O nasan ang Bible application sa buhay mo? Meaning to say, you think you believe on the Bible, but you never put yourself under the authority of the Bible. Alam niyo, pag ganyan ang pinag-uusapan natin, maraming malulungkot dito. Yung katabi mo, nalungkot na kaagad. Kasi yan ang true to life story niya eh. Naniniwala ka sa Bible? Oo naman. Di ba? Sa bawat salita ng Diyos, naniniwala ka? Oo. Sa salita, oo. Sa galaw, hindi. Then, problem comes in. Para lang tayong katulad ng mga abogado sa Senado at Kongreso. Gagawa ako ng batas. Hindi niya alam, kontra na sa Diyos.
Pinaglalaban niya pa. Dapat bigyan natin ng kalayaan ng mga lalaki at babae magmahal ang kapwa lalaki. Alam mo ba, Bible? Iho. Christian ka ba? Oo. Kaya kinakailangan, God is love. How can it become sin if it is love? Ibig sabihin, mas mapagmahal ka pa kay Lord. Si Lord, nung gumawa siya ng babae, o nung lalaki, binigyan niya ng babae. Tama? Ikaw, congressman, yung lalaki, binigyan mo ng lalaki. Ngayon, dahil ang lalaki, nag-enjoy sa lalaki, si babae naman gumaya. Babae. Kaya kita nyo, babae nagpakasal sa kapwa babae. Saan nila nakuha yung kaisipan na yan? Saan nila nakuha? Galing ba sa Bible? Hindi galing sa Bible. Pero Christian daw sila? May Christian marriage nga Tawag nila Christian. Sa church din kinasal. Bakit? Pati yung pastor nagkasal, may topak Sa Amerika, pag ikaw tumangging magkasal ng parehong lalaki, yung pastor, ipoprosecute. Hindi lang persecute, prosecute. Ikukulong. So kung ako pastor sa Amerika at may magpapakasal sa akin, sabi ko, sige, may policy ako Yun ang sabi ko sa mga pastor. Tinuruan, may policy kami dito sa church. Nagkakasal kami ng kapwa lalaki. Kaya lang ang bayad, $500,000 service ni pastor. Gumawa kayo ng batas. May batas din kami sa simbahan. Ano batas? You want me to marry you? Parehong lalaki? I will marry you. Basta you are willing to pay $500,000. Ngayon, wala nang gusto magpakasal sa kanila. Bakit? Because gumawa kayo ng batas, gagawa din kami ng batas. Natindihan niyo ako? Sa akin, pag may nagpakasal, buti nila sa Pilipinas, wala bang batas niyan. Kaya nilagay ko na sa Senado yung malaking verse doon John 3:3. Unless a gay be boy again, they cannot see the kingdom of God. Ang linaw ng verse. Unless a gay be boy again, they cannot see the kingdom of God. Sino sa inyo kumbinsido ang Bible ang final authority? Okay, tingnan niyo itong 2 Corinthians, okay? Second Peter. Puntahan po natin ito, no? 2 Peter chapter 1, starting from verse 8. Okay? Tingnan niyo itong verse na ito. 2 Peter chapter 1, verse 8. Sabi dito, for if you possess these qualities, say that word, possess, in increasing measure, they will keep you from being, ineffective and what? Unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Meron palang ineffective na tao. Nung unang panahon, sinasabi ng Panginoon, meron palang mga ineffective na Christian. At meron ding unproductive na Christians. Sino yung mga ineffective? Ibig sabihin ng buhay mo, walang effect. Okay? Yung unproductive, pagod na pagod ka, wala namang bunga. Are you listening? Grabe, ang tagal mo ng Christian, naging ineffective lang. Ang tagal mo ng Christian, naging unproductive lang. Now, siguro kung itatanong ko sa inyo to, sino sa inyo gustong maging effective ang inyong Christian life? Sino sa inyo gusto nyo maging productive ang inyong life? Remember, the Bible is the final authority. Ano sinasabi ng Bible para daw tayo maging effective? Sabi ng Bible, if you possess these qualities. Sabi ng Bible, magiging productive ka kung meron ka nito, kung possess. Okay, hindi sinabi ritong, for if you teach these qualities, hindi sinasabing tinuturo mo. Ang tanong, meron ka ba niyan? Hindi sinabing if you preach. Hindi. Ang tanong, meron ka ba niyan?
You understand? Hindi sinasabing, if you lecture these qualities. No. Ang tanong, possessions mo ba yon? Nasa iyo ba yon? Usually, ang mga Christian, kaya sila hindi effective kasi wala sila nung qualities na yon. Tama? Yung iba naman, nagiging unproductive kasi wala nga sa kanila yung qualities na yon. Tapos sabi dito, if you possess these qualities in, increasing, hindi lang ganitong level, bawa, maganda, mas maganda, lalong gumanda, pinakamaganda, todo ganda. Yun ang increasing measure. Tingnan yung kapatabi mo, anong level yan sa tingin mo? Pangit, mas pangit, mas lalong pangit, pinakapangit. Yun ang increasing measure din yun. Naintindihan nyo? Sabi, Pastor, gamitin natin yung una, yun ang increasing measures. Ibig sabihin, yung qualities, yung meron ka noon, hindi natin ititiring ganun level. Dapat umaangat ng umaangat. Kung meron ka daw nito, ay ligtas ka na sa pagiging ineffective at unproductive. Natindihan niyo ako? Sabi sa verse 9, ito maganda yung verse 9, sabi niya, but whoever does not have them, ano yun? Yung qualities. Yung sinasabi ko kanina, yung qualities, is nearsighted and blind. Ang ibig sabihin ng nearsighted, yung nakikita mo lang, malapit, at nabubulagan ka. Ibig sabihin, yung mga taong walang qualities na yon, hindi nila makikita yung future na paparating. Ang mahalaga lang sa kanila, yung now, ngayon. Kaya hindi sila nagpiprepare ng kanilang future. Therefore, dahil wala silang preparation ng kanilang future, lalo silang nagiging ineffective at unproductive. Do you understand this? And then sinabi niya, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting. Yon. Forgetting that they had been cleansed from their past sin. Nakakalimutan nila na niligtas na nga sila sa kasalanan. Bakit? Ang ibig sabihin po niyan, pag ang tao namumuhay sa kasalanan, they are nearsighted and blind. Their life is unproductive and ineffective. Not so with you. You are now born again. You are now a Christian. Hindi ka na blind dapat. Hindi ka na dapat nearsighted. Hindi ka na dapat unproductive. Hindi ka na dapat ineffective. Dapat iba na ang nagiging buhay mo. Tama po ba? Kaya lang, ito talaga nakakalungkot, no? Minsan ikaw may asawa ka, di ba? Minsan pag hindi mo asawa mo, ano ba nangyari sa mister ko? Tagal-tagal ng Christian, parang walang effect. Yung nadidinig niya kay Pastor Ancho. Yung mga anak, nagtataka sa inyo. Nanay ko, Christian naman, ba't ganito kaya buhay namin? Yung mga nanay, matitinin mga anak. Yung mga anak ko, ba't kaya ganito nangyari? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, hindi nyo, pag ang puno, walang bunga, nakikita eh. Siya, amen. Maganda sana kapag ang mga puno, walang bunga, walang nakakakita. Pero mahirap naman po kung puno tayo, puro dahon. Tsaka sanga at tangkay, no? Sino niwala may naghahanap ng bunga? And the problem is our fruitfulness. Now, again, balikan ko yung verse 8. Sino sa inyo sa hapong ito ang gusto nyong maging effective at productive ang buhay? Ito, yung bibigay ko sa inyo, gagawin nyo ba? Bago ko ito ibigay, kasi sabi ko, Lord, baka yung mga taong ito, baka uuwi kayo ngayon sa hapong ito, alam nyo na kung paano maging effective. Amen. Alam nyo na kung paano maging productive. Amen. Hindi na kayo magiging nearsighted nang iniisip nyo lang ngayon, pero kayo ay may pananaw sa future nyo. Tama? So, sino dito ready? Now, ulitin ko, binasa ko yung verse 8 and verse 9. Aatras ako ngayon sa verse 5. Medyo napansin nyo, pag ako nagbabasa ng Bible, pabaliktad. Pabalik, ganon. Kasi pagpapaganon, medyo sawa na tayo dyan eh. Nasasanay na kayo. Ginawa ko ngayon, paatras naman. Okay, verse 5 tayo, verse 5. Ayan. Ang pag-atras, ito mababasa nyo sa atras. Sabi niya, if you possess this thing, ano yung mga possess mo? Sabi dito, ayan, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge. Verse 6, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. Verse 7,
and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Saka dumating po yung verse 8. Ano yung verse 8? If you possess these qualities. Ano yung qualities na yun? Yung nasa verse 5 hanggang verse 7. Balikan natin ang verse 5. Okay. Sabi dito, for this very reason. Okay. Ito yung qualities. Make every effort to add to your faith goodness. Okay? Tingnan niyo po ito, ha? Una, mababasa niyo dyan sa Bible, make every effort. Say that word, effort. Yan ang ayaw ninyo. Ang pinakaayaw ng Christian, yung effort. Gusto ko yung yumaman. Ito gawin mo. Ay, may gagawin. Sino gustong gumanda buhay? Ako. Ito gawin mo. Ay, may gagawin. Because gusto nating makuha ang mga bagay nang walang effort. Pero sabi ng Bible, make every effort. Ibig sabihin, may effort. Sino sa inyo mahilig sa mga effortless effort? Hindi pwede na maging fruitful ka na walang effort. Pag hindi ka nag-effort, unfruitful ka. Yung mga hindi nag-e-effort, gusto ko pong mag-complete ng 12 para maging fruitful po ako. Isang taon na, wala pang 12. At bakit? Wala namang effort na ginagawa. Sabi ko sa mga leaders, gusto mo mag-grow yung 12 mo? Huwag kang mag-expect ng result. I-lead mo yung grupo mo, i-guide mo yung grupo mo, at mag-work ka with your group. Magkakaroon ka ng result. Yung iba naman kasi mga leaders, gusto ko maging complete ang 12. Ano ginawa mo? Ano effort mo? Nag-expect lang. I expect magiging 12 kami. Tsaka alam ko magiging 144 kami. Ano ginawa mo? Wala. Meaning to say, if you don't make an effort, you don't expect anything. Amen po. Subukan mo manligaw ng walang effort. Alam mo, nagkakakaras ako dyan sa babae. Ano gagawin mo? I let the Holy Spirit to move. Magtataka ka, Magtataka ka, 5 taon na, wala pang asawa. Pero ito yung playboy na walang chicks. Bakit? Magkakagusto, pero ayaw mag-effort. Meron pa kayong ganyang member, Pastor Ancho, yung binata. Sabi ko, kailan ka magkakaroon ng girlfriend? Hinahayaan ko pong kumilos ang Panginoon. Yan. Dahil si Adan hindi nang ligaw, si Lord ang gumawa ng Eva para sa kanya. Wow! Revelation! Wala pa ho kasing tatay ang nanay noon. Kaya si Lord ang nag-provide. Pero ngayon po, santakbak na po yung mga nanay at tatay at mga dalaga. Ano gagawin mo? Effortless effort. Paano kaya yaman? Wala kang effort. Paano mag-grow ministry mo? Wala kang effort. Paano ang asenso pamilya mo? Wala kang effort. Eto, sundan nyo to. Make every effort, add to your teka muna, lahat daw nag-iisa saan? Sa faith. Sabi ng Bible, ito kulang ng iba May faith ako, pastor. Ano ina-add mo? Wala. But add to your faith. Ibig sabihin ng faith, hindi kumpleto kung wala kang idadagdag. Hindi ako may sabi niya, baka magalit sa akin. Add to your. So, ibig sabihin, yayaman ako by faith. Anong inad mo? Wala. Hindi ka yayaman. Kasi yung faith, may dadagdag ka. Nakalagay ba sa Bible, add to your faith? Pastor, baka naman pwedeng faith na lang. Hindi. Faith without work is dead. May i-add ka. Sino sa inyo nananampalatayang gaganda ang buhay mo? Say amen. Ano dinagdag mo sa faith? Di ba, binanggit ko kahapon to Ang demonyo may faith din. Pero hindi nag-o-obey, nagsasubmit, nagpapalo, nagtatrust. Pero may faith. Marami sa Christian, may dala, satanic faith. Ano yon? Naniniwala ako kay Lord, pero hindi ako magtitiwala. So, mali ang faith. Mali ang faith. Ang faith na sinasabi dito ay isang active faith. Anong klaseng faith yun? Yung faith na naniniwala at sumusunod. Amen.
Sabi ni Lord dito, una, may faith ka, dagdagan mo yung pananampalataya mo. Sino sa inyo dinagdagan nyo na yung faith nyo? Ano daw idadagdag una? Goodness. Alam nyo, kung merong Kristiyano ka, may paniniwala ka sa may pananampalataya ka, dagdagan mo yan ng goodness. Sa Bible, ang salitang goodness ay excellent. Ibig sabihin, kung gagawa ka, galingan mo. Si David, sabi niya, he shepherd God's people with integrity of the heart. Yun lang, hindi. With skill, sabi ng Bible. May skill. May galing. Ha? Nung ako po'y nanligaw kay Ate Jernyo, tinignan ko po yung mga kalaban. Grabe, mga basketball basitari yan, mga nakalakotse itong mga to. Samantalang ako, alam niyo ba, ang waistline ko nung ako'y nanligaw kay Ate Jernyo, 27. Man, hunks, baby. 27 ang waistline ko. Pero, butot balat lang ako noon. Kaya tama si Ate Jernyo, hindi niya ako magugustuhan. Kasi noong mga panahon na yun, nagpapanggap akong pangit. Bakit? Baka gandang lalaki ko lang ang habol, Pastor Mar, di ba? So, dapat itago ko yun. Para matest ko yung mga babae, baka ang habol lang sa akin, yung katawan ko. Wala rin akong pera nung kasi nagpanggap akong mahirap. Baka ang habol lang pera. Kaya nung ako'y nagsimula, masuka-suka si Ate Jernyo. Pag ako nakikita, sino ba? Kaya hindi ho ako magusto ni Ate Jernyo. Ang mga naliligaw sa kanya, magagandang kotse. Grabe talaga. Sabi ko, grabe. Mukhang sabi sa akin ng mga tropa ko, ng mga Christian, bro, huwag mo nang ligawan. Wala kang laban, tingnan mo yung kalaban mo. Sabi ko, bro, add to your faith. Sabi ko, bro, may makikita siya sa akin na wala doon sa mga yon. Bakit? Born again ako, brother. Yun ang lamang ko sa kanila. Di ba? Siguro, napag-isip-isip ni Jer na malaking kawalan sa kanya. Brother, pakipatay mo muna yung camera, baka matinig ni Jer. Live ba to, brother? Kasi baka pinapanood ako na baka pag-uwi ko, patay ako, labada na naman ako, brother. Pakipatay mo muna yung camera, ha? Medyo ikat mo to, i-edit mo to, ha? Nanliligaw po ako. Hindi ako pwede manligaw na wala akong iyaan sa faith. Naintindihan niyo ako? So, dapat, ang faith ko may kasamang ano? Excellence. Come on, say the word, excellence. So, one day, Bible study leader ako. Dumalo sa Bible study. Sabi ko, Lord, nandito yung crush ko, Lord. Dapat, excellent ako dito. At least, pag may nakita sa akin isang excellent ito, na-add ko na sa faith ko to. Grabe, nag-preach ako. Pagka-preach ko, lumapit sa akin, sabi sa akin, brother, ang ganda ng pinreach mo, na-bless talaga ako. Uy, kumakagat, di ba? Yan, i-post mo yan, ilagay mo sa ano yan, ha? Kumakagat. Ano kaya kung nag-preach ako, hindi na-bless? Ano kaya nagtrabaho ka, hindi na-impress yung boss mo? O kaya nag-aral ka, hindi mo natigatig yung teacher mo? Sabihin niyo sa akin. Nagtrabaho ka, hindi nakita ng boss yung excellence sa'yo. Nag-aral ka, wala kang excellence? Ha? Inutusan ka ng nanay mo, wala kang excellence, wala kang baon. Every time you don't show your excellence, there is a consequence. Hindi nakikita ito ng maraming Christian. Nakala nila, manampalataya lang kay Lord, point, period, tapos na. No? Because my Bible is telling me differently. Kaya sabi ko sa inyo, Bible, ito final authority mo. Sabi ng Bible, add to your faith your excellence. Tama po ba? Sa trabaho, excellent ka ba? Pwede ka ma-promote. Aangat buhay mo, magiging fruitful ka.
Sa pag-aaral mo, excellent ka ba? Ikaw nagiging cum laude? Then may future ka. Hindi ka magiging unfruitful, hindi ka magiging ineffective. Why? Because you're trying to do your best. Sa cell group mo, ikaw ba yung pinaka-the best cell leader? Yeah, because I am fruitful. Ang bilis dumami. Because I do it with excellence. I prepare, I pray, I call, I text, I visit, I ask for the power of wow, when you are doing that, you are an excellent leader. Imposible na yung cell group mo hindi maging fruitful kung ginagawa mo yung prayer ng excellent, yung calling na excellent, yung preparation na excellent, are you listening? Yung follow-up na excellent, you will never leave yourself ineffective and unfruitful in your ways. Amen po ba? Eh sa Pilipino, pag gumawa tayo, pwede na yan. Oh, ano? Okay na yan, pwede na yan, pwede na yan, mas na yan. Yung kakapwede na yan natin, yung pwede na yan, ayos na yan, wala na pala tayo sa level of excellence. So, anong nangyari tayo? Ang galaw natin, trabaho natin, sabi standard. Are you listening? Dapat tayo mga Kristiyano, gagawa rin lang kayo, galingan nyo na. Sanayin nyo sa church, sa simula, sa church, gagawa ka rin lang ng video, galingan mo na. Tutugtog ka rin lang, galingan mo na. Kakanta ka rin lang, galingan mo na. Hanggang sa masanay ka, kahit sa ka pumunta, excellent. Amen po ba? Magtututbrush ka rin lang, galingan mo na. Maliligo ka rin lang, galingan mo na. Sino po dito naniniwala, believer ka ng excellence? Tanong ko sa inyo, do you believe excellence attracts promotions? Then why not excel? Di ba? Do you believe excellence leads you to improvement? Excellence will develop development. Why? I don't know why the Bible is telling us itong excellence idadagdag natin sa faith. Sabi ko, kung ito matututunan ng mga pastor, lahat ng cell group, excellent. Yung ating encounter, excellent. Yung ating school of leaders, excellent. Yung ating consolidation, excellent. Yung ating Sunday service, excellent. Hindi pwedeng maging unfruitful ang simbahan. Hindi pwedeng maging unproductive ang simbahan. Bakit? Practitioner ng sinasabi ng Bible. Add to your faith excellence. Amen po ba? Sino sa inyo nagsisimula ng mag-practice ng excellence? Ano ang kasunod? Balikan natin ang verse. Add to your faith excellence or goodness, and add to your excellence, knowledge. Sa Tagalog niyang, kaalaman. Knowledge. Powerful information. Tayo, tamad tayo sa knowledge Tama? Paano magpalago ng cells? Ewan ko. Ba't tayo pag-aralan? May bayad Alam nyo ba, one day, nagpunta po ako sa Samar, sabi ng asawa ko, kuha mo ako ng housemaid, tulungan ako sa bahay. Sabi kay Pastor Nestor, kailangan namin ng kasambahay. Kuha mo naman ako. Bro, ingat ka sa pagkuha, baka pagpunta sa Manila niya, iwan lang, pinamasahe ko, tapos aalis lang ka agad, hindi, Pastor, ako bahala. The next day, sabi niya, Pastor, may nakuha na ako. Okay ba talaga yan? Hindi pa to nakakarating sa Maynila, Pastor. Good. Marunong, sabi niya, baka yan puro text-text yan. Nako, Pastor, walang cellphone to. Galing to sa bundok. So hindi pa nakakarating sa Maynila? Hindi pa, Pastor. Hindi marunong mag-cellphone? Hindi, Pastor. Yan ang kailangan ko. Pero, Pastor, first timer lang to. Turuan mo lang to, mabait to Sabi sa akin ng pastor niya, mabait. Sige. Inuwi ko po sa Manila. Pinanood ko po siya, sumisilip sa bintana ng aeroplano. Sabi ko, okay ba siya dyan? Pastor, dito na lang po ako sa may bintana kasi madura ako Baka... Sabi ko, wag kang dudurahan dyan. Aeroplano to. Hindi ba? Kala ko kasi, Pastor, nabubuksan tong bintana. Dudura kang ganyan. Hindi nabubuksan yan. Okay po, Pastor. Pasensya na po, Pastor. Hindi ko po lang alam Pumunta ng CR, bumulong. Nag-CR. Sabi doon sa nauna,
Saan mo nilagay yung tabo? Sabi ko, naghahanap ng tabo. Ignorante. Kung ngayon lang kayo sasakay ng eroplano, walang tabo sa siyara. Bumaba kayo sa eroplano, umuwi kami ng bahay, pinakilala ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, magkano sweldo niya? Sabi ko, sabi sa akin ni Nestor, simulan daw ng 2,000 pesos. Anong 2,000? Ang mura-mura naman nun. Sabi ni Pastor Nestor, simulan mo ng 2,000, habang tumatagal, pataas na lang ng pataas. Pag masibag, increase mo. Mura niyan, 2,000 lang, oo. Tulog ako, kinabukasan, sumisigaw yung miss ko. Pastor, bumangon ka dali, bakit? Sumabog yung microwave oven, pinasabog nung Anong ginawa? Pinasabog, dalihan mo. Pagtingin ko po, nasusunog talaga. Sabi ko, yari yung microwave oven, 14,000. Hindi pa po nakakalipas ang 3 oras na mlansya. Sunog yung aking mga long sleeve. Sabi ko, ano ginawa mo? Pastor, na-overheat. Hindi ko kasi alam pa paano. Sa amin kasi, Pastor, pasensya ka na. Uling sa amin eh. Alam niyo po, hindi po natapos ang maghapon, mga gumastos ako ng 30,000. Sabi ko, well, knowledge is expensive. Try ignorance. Ignorance is more expensive. Amen. Yung iba sa inyo, kulang kayo sa knowledge because you don't want to expend money for knowledge. Knowledge should be bought. Binibili po yan. Tama. Minsan po may training dito. May mentoring. Magkano bayad? 100. Ang mahal naman. Try ignorance. Sa lahat ng namamahalan sa mga training, try nyo yung ignorance. And you will discover it's more expensive. Amen. Actual story. Isa kong miyembro sabi sa akin, Pastor, samahan mo ako, bakit? Binigyan ako ng kumpanya ko ng kotse, hindi pa ako marunong eh. So ako nag-drive, gandang kotse. Sabi ko, bro, ang ganda nitong kotse na to, Pastor. Salamat sa prayer mo ha. Yung lahat ng tinuro mo, in-apply ko lang eh. Pinasok ko namin sa church, pinarada ko, sabi ko, halika. Tandaan mo, sinabi ko siya, huwag mo tong idadrive. Ha? Hanggat hindi ka nag-driving school. Hindi ka marunong mag-driving school ka. Pastor, saan pa ako mag-driving school? Sa A1. Tinabagin, magkano ngayon ang niyo? Driving school. Pastor, 6,000. Kasama na lahat. Okay, 6,000. Alam mo ginawa niya? Sabi niya, ang mahal naman, 6,000. Alam mo ginawa niya? Sumingit siya, nagpaturo doon sa, marunong mag-drive. Turuan mo na lang ako kasi magpunta ako sa A1, turuan mo na lang ako. So, tinuruan siya. Yung kakaturo sa kanya, pag uwi niya, yung kotse niya, bangga-bangga. Nung pagdating ko, nakita ako, sabi ko, ano nangyari sa kotse? Bakit puro bangga? Pastor, nag-practice po kasi ako eh. Ba't yun ang ginamit mo sa practice? Sa A1, papayarimin ka na ibang kotse, hindi nang gagamitin mo. Ay, Pastor, hindi po ako nag-A1 eh. Ano ginawa mo? Ewan ko ba kung bakit ako nagpaturo dito? Alam niyo po, nagtitipid siya ng 6,000, nasira sa kotse niya, umabot ng 45,000. Pare, ignorance is more expensive. Bakit siya hindi nagiging excellent? Hindi mo alam. Pastor, paano ba pagpalago ng self? Minsan natatawa ako sa mga churches, no? Ako, bago ako matuto, pupunta ako sa ibang bansa, magte-train ako, pamasahe pa lang, $2,000, $1,000 plus, ganon. Mag-e-enroll ako, may bayad, tapos mag-hotel ako, may bayad. Siguro maubos ako mga 100,000 to 150,000. So, babalik ako sa isang lugar, magtuturo ako, ako bumili ng ticket, para turuan ng mga pastor. Ang bayad, 50, na mahalan pa. Sabi ko, bago ako nakapagturo, yung ipapasa ko sa inyo, laki-laki ng ginastos ko. Tapos sabi mo, pag ako magte-train, 50 pesos, namamahalan ka pa. Sino namamahalan? Baka akala nyo si Pastor Ancho, bago yan makapagturo, libre, gano'n, gaganon lang, Panginoon, bigyan mo po ako ng light. USB lang, Bluetooth. Ganon. May knowledge na kaagad siya.
Buti kung binublutot lang yung knowledge. Bago ko po natututunan yung mga tinuturo ko sa inyo, hindi nyo lang alam kung gaano kamahal yon. Bibigay ko sa inyo ng halos walang bayad, lahat todo. Eh syempre, magbabayad kayo ng Coliseum, ganyan. Pag nagbayad kayo, minsan yung iba hindi yung iniisip. Namamahalan. Yung binibigyan namin sa inyo, this is the pure knowledge of the Word of God. Amen po ba? Sino sa inyo, madali nyo malaman yung mga mahilig sa knowledge. Pag umaatin sa church, may notebook. Yung iba sa atin, pag dumalo sa church, walang notebook, walang ballpen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw yun, sabi mo. Ang dami niyan, ang dami, di ba? Ang dami niyan. Kaya yung tao na yan, imposible maging fruitful yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Biro mo, nagpunta ka dito, wala kang dalang Bible, wala kang dalang ballpen, wala kang dalang notebook. Tapos, umaasa pang magiging fruitful. Aba, gusto niya pa maging productive. Yung notebook nga, hindi magbunga eh. Ikaw pa. Sa church, alam ko kung sino magiging fruitful. Pag ako nagpipreach sa church, nakikita ko yung mga tao, sub-subang mata, nag-notes. At least, nakalagay ba sa Bible eh, when you receive the Bible, the Word of God, don't ever let it happen to fall it on the ground. At least, ang pinakamataas, pinakamababang babagsakan ng Bible, notebook. Can I have amen? Kung nagte-take notes lang kayo, mabanggaman yung kotse mo, nawalan ka ng malay, pag dilat mo, may amnesia ako ah. At least, pag binuksan mo yung notebook, recover. Amen. Amen. Eh, yung iba sa inyo, kahit anong umpok, hindi na makaka-recover eh. Bakit? Eh, wala naman kayo notebook. Amen. Let's talk about the source of your knowledge. Saan ka ba kumukuha ng source ng knowledge mo? Eh, mayat maya, gusto mo panoorin si Vice Ganda. Come on. Naku, iba na bigla. Ako yun. Yun ang knowledge mo. Vice Ganda. Kaya mga Christian, tunog bakla. Di ba, pag nagtitipon-tipon sila, oy, chorby-chorby mo yan, ha? Ha? Alam mo, nakaka-impure na ka naman eh. Di ba, mga Christian, tunog bakla. Bakit? Eh kasi yung source ng knowledge niya, hindi na Bible eh. Saan? Vice Ganda, si Boy Abunda. Di ba? Ba't ganyan ang source mo? Gusto niyong tuminubuhay niyo? Saan ang source ng knowledge mo? Bakit pag dumating si Dennis Padilla, nandiyan ka na kagad? Pag andito si Pastor Ancho, wala kang gana. Ha? Si Daniel pa, grabe, akala mo kung makatili, nakita si Kristo eh. Tapos tingin ko, si Dennis, pambira, mas guwapo pa ako dyan eh. Tanong nyo kay Tracy. Tanong nyo sa anak ko. Mga kapatid naman, kaya tayo nagiging unproductive. Sino kinukuha mong kaalaman? Ang sabi ni Vice Ganda, di ba? Natindihan niyo ako? Sa mga bakla, iba-iba yung mga salita nila, na-acquire na ng mga born again. Di ba? Uy, ako mga jologs yan. Bakit ganun? Saan mo nakukuha yan? Because you have the wrong source of knowledge. You develop the language because whatever is in your heart, it speak out from your mouth. Yun. Kaya marami po kaya yung mga Kristiyano, ba't hindi ako maaasa? Lord, patsura lang ba ako?
Ano? Pati kay Lord. Di ba, Panginoon? I-bless mo naman ang aming datur, Lord. Wala na po akong datong. Ano? Paano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Wrong source of knowledge. Totoo bang may wrong source of knowledge? Yung wrong source, magli-lead sa unproductivity at ineffective life. So you need to make a decision that meron akong place na pinupuntahan to gain right knowledge. Right knowledge, listen to this, kung ano yung tama mo, kung ano yung alam mong tama, yun namang maalala mo. Pag naalala mo, magagawa mo yung tamang naalala mo. At dahil tama yung naalala mo, tama ang resulta mo. Bakit mali resulta? Kasi mali ginawa mo. Bakit mali ginawa mo? Mali yung naalala mo. Bakit mali yung naalala mo? Mali ang source mo. The Bible is the only right place, right source of knowledge. If you keep on coming to the Bible, you produce the right knowledge, then you can remember the right knowledge and you can apply the right knowledge, then you can have the right result. Anong kasunod sa knowledge? Galingan mo, maging matalino ka, maalam ka. Sabi dito, and to knowledge, self-control. Alam niyo ibig sabihin yan? Pagpipigil sa sarili. Bakit, pastor, hindi kami umaasenso? Kasi wala kang self-control Alam mo nang mali, dire-diretso ka pa. Di ba? Sino sa inyo, siyempre, pag Christian ka, maraming temptation everyday No? Sino sa inyo nakakaramdam everyday, kailangan mo ng self-control? Sa amin. Totoo bang mahirap kontrolin ang tulog? Oy, gising ka na. Control. Sino sa inyo walang control sa television? Sino walang control? Yung iba sa atin, bago matulog, ando sa television, anak, tulog ka na, opo. Bigla ka nalang marinig, bakit? Nakakatawa to Diba? Diba? Ganyan yan Pagka umaga, kita magdalig sa umaga, imbis tingnan yung Word of God, alam mo, tinitingnan, yung Facebook. Bakit nauna Facebook kaysa sa Bible? Kasi nga, wala kang self-control. Sino sa inyo, isang linggo walang cellphone buhay? Taas yung kamay. Iba, di makataas. Pastor, mahirap naman yung ginagawa mo. Isang linggo, walang cellphone, patay ako niyan. 20 years ago, ang Pilipino walang cellphone, buhay lahat. 20 years ago, right? Today, tanggalin mo cellphone sa mga Christian, patay. Dahil pa binitay. Walang self-control Can I have amen? Pupunta ng church, walang self-control. Walang Ang word na self-control, pag pinag-araban niyo mo yan, yung may tendency ka gumawa ng mali, iko-control mo. It's like driving your car, and you know it's gonna hit the post, and you begin to slow down and try to control the steering wheel so that you can avoid destruction for your life. Every day of your life, you are always on your way to destruction. Tama, mali. And if you don't know how to control your life based on the guidance of the Holy Spirit, you will be keeping on bumping people, naintindihan nyo ako, bangga ka ng bangga, repair ka ng repair. Kaya ang buhay natin, tino yung katabi mo, Kaya ganyan ang mukha niyan. Todo bangga lagi. Sabi mo, kaya pala. Pag yung mga walang self-control, wasak-wasak ang buhay. Paano ka magiging productive kung lagi ka nasa ICU? Yung mga babae, hindi maging productive sa cell. Bakit? Pastor, I was hurt. Bakit? That boy, he hurt me so bad. Paano? 14 ka pa lang, kumaringking ka na. Kalalaki mong tao, ang landi mo.
Are you listening? Alam mo naman, 40 anyos ka na, lola ka na. Nakakatawa mundo, no? Yung matatanda, piling bata. Yung bata, piling matanda. Ang gulo ng mundo. Bakit ayaw mong talo ka pa ng Coke? Sakto. Tama po ba? Bakit ganun? Kasi nga, wala tayong self-control. Alin, kung yung matanda, magpapakatanda, marami mangyayari. Amen? Yung bata, lumapit siya nanay, Nay, bili mo akong bra. Bakit? Malaki na po ako eh. Kailangan ko na magbra. Tumigil ka nga dyan. Baka batukan kita dyan eh. Pero mama, ba't ikaw nagbabra ako? Hindi ka nga pwede magbra eh. Bakit? Lalaki ka! You see, people are crazy. When they were young, wala silang control. Another kid, lumapit sa kanya, I'm considering to get married. Ano mong get married? Gusto ko na mag-asawa eh. Hindi mo na ako mabibigilan. Hindi ka pwede mag-asawa. Eh, gusto ko na nga eh. But you're only 2 years old. You see, people have no self-control. Gusto nilang makuha yung hindi pa para sa kanila and they can't control it. Hindi nila alam, sex is for exclusive married people. But because they want to have sex, even though they are not married, they do it now. They are in trouble. And they said, nagkamali po ako. No, in the first place, you need to control yourself. Amen po ba? Sino rin yung mga kabataan? You have to make a decision. Pagdating sa babae, self-control ako dyan. O babae, pag ako lalaki, sino yung mga babae dito? Yung mga dalaga. Mga kapatid, whether you like it or not, lulusubing kayo ng mga batang KKK. Ano yung KKK? Yung mga lalaking dadaling ka sa kataas-taasan, kadilim-diliman, at kasulok-sulukan. Mga dalaga, lagi may dumadating na KKK. Kung wala kang self-control, you will become victim ng mga katipunero. Amen. Kaya sabi ko sa mga church member ko, ingat ka, katipunero yan. Ano ibig sabihin? KKK yan. Dadaling ka sa kataas-taasan, kadilim-diliman, at kasulok-sulukan. Bakit? Re-rapen ka with consent. Bakit? Wala tayong control. Ano yun, nabuntis ka na lang, hindi ko alam, ba't nagkaganito? No, you can control yourself. Tama po ba? Sino sa inyo gusto maging biktima ng early pregnancy? Then don't control yourself. Pag hindi kayo marunong mag-self-control, magkakaroon kayo ng ibang bunga. They call it birth certificate. Do you understand me? Birth. Inaasahan na nanay tatay mo, graduation certificate. Medyo kumarengkeng ka, so birth certificate. That's the fruit. Are you listening? Pag wala kang self-control, yung productivity mo at effectivity ng life mo, apektado. Tinan niyo yung mga tao na disgrasya. Pastor, na-disgrasya eh. So, ano nangyari? Imbis nakatapos ng pag-aaral, hindi nakatapos. May anak. So, ano siya? Kinakailangan niya maging productive. Eh, wala siyang pinag-aralan. Hindi siya makapagtrabaho. Di ba? So, ano nangyayari sa iba? Nagiging prostitute. Nagiging single mother. Why? Because that's the product of your lack of self-control. Amen po ba? Marami mga family na didisgrasya, nasisira ang family because the husband is not controlling himself. Amen po ba? Mga dalaga, pag kayo kinausap ng mga lalaki may asawa, magaling sila magsalita. Be careful. They are hustlers. Alam nilang bulahin ng kanyang asawa, gagawin din sa'yo. Ang mga lalaki may asawa, they are sweet talkers. Sabihin ng mga dalaga, oo nga, no? Because the moment one married man at nagustuhan kanya, the best weapon is sweet talk. May nagsabi na ba sa yung maganda yung buhok mo? Ikaw lang eh. You're a married man. No, I know I'm a married, but iba yung buhok mo eh. I've seen a lot of women, your hair is different. Wala kang kailam-alam, sinusweet talk ka na. Alam mo yung ganyan mga hair, yun ang gusto kong hawakan eh. Pwede naman kahit konti lang ha.
Dahil pinahawak mo yung buhok. Uy, ang ganda rin ng mukha. Alam mo yung mukha mo, ang kinis ng mukha mo. Can I touch it? Why not? You see, if you don't control yourself, you will be easily fooled by men. Ha? Mga lalaki, lalo na kayo, mas matindi ang babae. Ang ginagahasa na ngayon, lalaki. Hindi na babae. Amen. Mga lalaki, ha? Dito sa Life Church, ang daing ang gagwapo. Mark, mag-ingat ka. Ako, brother, pinapaalalahanan kita. Yung mga girls dito, Mark, tsaka Joshua, kayong dalawa, kayo ang maniwala, kayo ang darling ng lipunan. Maraming nagnanasa sa iyo. Pag hindi kayo maingat, it might destroy your life and your ministry. Wala ritong exempted. One day your life will become ineffective and unproductive because you engage yourself to those things na hindi para sa iyo. Mga kapatid, sino ito naniniwala, one day bibigyan ka ng tamang tao para sa iyo? Amen? Pag nag-asawa ka na, nagpakasal ka na, tanggalin mo lahat ng self-control mo. Kasi asawa mo na yun eh. Amen? Malaking kasalanan, yung asawa mo, nagse-self-control ka pa. Yun ang bawal. Asawa mo na yon, it's all yours. Because sex is only on the boundary of marriage. Other than that, illegal. Amen po ba? Tama po ba? So kung meron dito ngayon na ikaw ay babae and you are having sex with somebody, though you are not married, I tell you, that's the reason why you are ineffective and unproductive. Kaya hindi inaalaw ang live-in sa church. Why? Because this is totally 100% disobedient kay Lord. Sino po rito yung kinikilabutan na ngayon? Taas yung kamay. Ayan. Sinasadya po talaga natin yan. Then I will go further, then I will close. Sabi po dito din nyo. E di siyempre may self-control, tapos may perseverance. Okay? Sabi po dito. And to self-control, perseverance. Ano yung perseverance? Pagtsatsaga. Ibang salita po dyan, patience. Ha? Binanggit ko kanina ng umaga, pag ikaw nagtatanim, maghintay ka ng konti, tsagala ng konti. Tutubo din yan. Amen? Hindi nagiging ang product na ang fruitfulness po, hindi po yan overnight. Parang ito, pag munggo, kahit bukas may togi ka na, di ba? Pero pag mangga, iba yon. Kaya ang munggo at mangga, malapit lang pareho yon. Pero ang bunga nun, magkalayo. So ano ba gusto mo? Toge? Bukas, meron ka na. O mango. Tagal yan. So kapag ang goal mo sa buhay mo, magkaroon ng mango, patient. Sabi mo sa mga patient. Kung gusto mong makakuha yung tamang person na mapangasawa mo, patient. Amen po ba? Kung gusto mong magkaroon ka ng tamang trabaho, patient. Ha? Sino gustong yumaman? Gusto niyo mabilis ang pera? Drug lord. Mabilis ang pera. Smuggling, ang bilis. Gambling, ang bilis ng pera doon. Kaya lang, illegal. Pero yung pag-angat ng legal, patient kailangan mo dyan. It took me 25 years before I got my own house. 25 years. I have to be patient. I keep on planting and planting until I got my own house. Naintindihan niyo ako? Wala pong madaling resulta sa effectivity at productivity. So God said, add to your faith, lagyan mo ng patience, perseverance. Di ba? Sino sa inyo nakitang maglakad ang pinakamabagal na hayop? Ano? Ha? Pagong? Sino ito niniwala? Ang pinakamabagal maglakad, pagong. Taas yung kamay. Taas. Yung pagong. Mali po. Ang pinakamabagal, suso. Ang bagal nun. Pero nagkaroon ng dilubyo, mabagal man ang suso, nakarating din sa ark. Di ba? Kaya ang suso, naligtas yun eh. Tama? By perseverance, the snail reached the Noah's Ark. Yan. Kahit mabagal, pero makakarating. Ganyan dapat tayo ka-patient. Kahit mahirap tayo, pero magtsatsaga tayong may pananampalataya, may excellence, may tamang kaalaman. Are you listening? Meron tayong ingredients na dinadagdag sa faith
mangyayari. At ang pinakamatindi, itong godliness. Alam niyo ibig sabihin ng godliness? Okay? The man who stay in the presence of God. Pag sinabing godly person, hindi ho yun yung nagbibigay ka ng kandila sa church, napaka-godly lagi may dalang kandila. Hindi godliness po yun. Religious tawag doon. What is godly person? A godly person is a person who stay in the presence of God. Bakit nasama yung godliness? Kasi po, hindi nyo itong pwedeng magawa, yung productive at effectivity, without the presence of God in your life. So, isinama ni Lord ang godliness, na sabi ni Lord sa kanila, magsikap ka, magaling ka, mag-self-control ka, mag-persevere ka, pero wag mong aalisin sa buhay mo ang presensya ng Diyos. Iyan ang ibig sabihin niyan. Okay? So, presence of God is part of being fruitful. Hindi ka daw magiging fruitful at effective kung hindi ka sinasamahan ng presensya ng Panginoon. And then verse 7, tingnan niyo po ito, ang sabi niya, and to godliness, kasama mo ang Panginoon. Okay? Dapat meron tayong mutual affection. Another word for mutual affection means kindness. Say that word, kindness. Yung mabait ka, sabi ng wife mo, mabait. Yung husband ko, mabait. Sino rito yung asawa mo, mabait? Kasi kailangan natin, alam nyo ba, ang productivity, pag mabait ka, maamo sa'yo ang buhay. Ha? Huwag kang nakabusangot. Pag naglakad ka, kahit may problema kang, ngiti ka lang. Ha? Sino rito yung mabait? Sa kapitbahay mo, mabait ka. Ha? Pag Pasko, magregalo, mabait. Alam niyo siya mabait? So one day, ito, true to life story ko to. 11 kami magkakapatid, nasunog yung business ng tatay ko, ubos lahat. Nakita ko tatay ko, umiiyak, bata pa lang ito, mga grade 4. Sabi ko, kawawa naman tatay ko. Parang nadinig ko, nasunog ba talaga? Sa street ng bahay namin noon, ang may kotse lang kami. Walang kotse mga tao. Kami lang may kotse. Nasunog yung business. Napansin ko, unti-unting Dad, asan ang kotse? Anak, binenta na. So, saan tayo? Paano tayo? Wala tayo, lalakad. Wala. Mag-jeep na lang tayo, magbubus. Okay. Nakita ko, pag nag-uusap yung mami ko, mother ko, tsaka tatay ko, nag-iiyakan pareho. 11 kami magkapatid. Yung kuya ko, nag-aaral. Lahat kami nag-aaral. Tininan ko po yung nanay ko, malungkot lagi. Sabi ng tatay ko, magpupunta na ako sa Saudi Arabia. Ba't ka pupunta ng Saudi? Doon ako magtatrabaho. Naku po, lahat po kami umiyak. Aalis na tatay namin magtatrabaho sa Saudi. Nung araw, walang Facebook no? Mga tape lang pinapadala. Yung inaabang-abangan mo, sana magpadala naman ng tape si Daddy. Pag nagdala ng tape, ipe-play namin. Lahat kami nakaganon. Ay, si Daddy, sarap pakinggan. Alam niyo po, years pass. Yung kapatid ko, graduate. Yung kuya ko. Sabi ng mother ko, yung pera hindi kasya. 11 kayo magkakapatid. Yung kuya ko po, nakatapos ng accounting. Sabi ng kuya ko, Ma, sama na lang kayo Daddy, punta na ako Saudi. Para at least 2 na kami magtatrabaho para makapag-aral yung mga kapatid ko. Yung kuya ko, kalaro ko yun Pangatlo po kasi ako, siya panganay. Kuya, saan ka punta? Tatrabaho na ako. Graduate na ako, di ba? Nginingitian niya lang ako. Saan ka magtatrabaho? Sa Manila? Hindi. Sasama na ako kay Daddy. Sa Saudi. 2 na aalis. Umalis po yung kuya ko. Alam nyo, taon ang binilang. Pag uwi ng kapatid ko from Saudi, he is now 37 years old. Nauna pa ako sa kanya nag-asawa. Pag uwi niya, wala siyang pera. Sabi niya sa akin, mag-aasawa na ako. Sige kuya, mag-asawa ka na. Pagtingin ko, kuya, ang tagal mo. Wala ka ba naipon? Paano ako makakaipon? Lahat ng pera ko, binibigay ko kay mama para makapag-aral yung mga kapatid. Is that kindness? Is that kindness? So I'm 100%, convinced ako sa kuya ko, he share everything to us. One day, pumunta siya sa bahay, that's a Christmas party with the whole family. Dumating siya. Yung mga anak ko, mga 17 anyos niya, 18. Yung kanyang anak, 3, 4. Nauna ako, mag-asawa Pagdating niya, nakasakay sa tricycle, dumating. Uy, kuya, tagal natin hindi nakita. Oo nga mga kulang-kulang 1 taon na. Oo nga pasensya ka na. Buti nakarating ka, pinapasok ko. Sabi ng kuya ko, Bang, buti ka pa, maayos na bahay mo.
Hindi, pinagpala ko ng Lord. May kotse po ako doon, nakita niya. Sabi niya sa akin, yung mga kapatid mo, nakatapos na lahat. Masaya ako. Doon tayo po na to, kinukunbig ako ni Lord. Sabi sa akin ni Lord, yung tao na yan, kaya hindi niya pag-asawa ng bata dahil sa'yo. Kaya yung mga anak niya yung bata, mas inisip niya kayo kaysa yung kanyang pamilya. Sabi niya sa kanya, He have shown kindness to you. You're a pastor. It's time for you to show kindness to him. Alam niyo po, nung time po na yon, sabi ko, Lord, lahat ng kabaitan ginawa ng kapatid ko sa pamilya ko. Panginoon, I'm willing to be kind. Sabi sa akin ni Lord, yung kotse mo, bigay mo sa kanya. Sige, Lord. If that is the only expression of my kindness to my brother who's done great things for my life, I'll give that car to him. And doon po kami, alas 12 ng umaga ng Pasko. Kumakain kami ng mainit na sopas. Magkatabi kami. Sabi ko, Tol, sabihin ko sa iyo, una, thank you for everything. Sabi niya, bakit? Alam mo, kuya, kung di mo ako tinulungan, walang nangyari sa akin. Ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo, I appreciate and I honor you for doing that. Yung kuya ko umiyak. Sabi niya, huwag mo sabihin yan. May iyak ko siya. Yung konti, nag-iiyakan na kaming dalawa. Sabi ko, kuya, you have done such a great things to your brothers and sister. Yan mga kapatid mo na yan, gumanda buhay niyan dahil sa iyo. Pero ikaw, hindi magandang hindi kita tulungan, kuya. Sabi niya, no, ibig sabihin, kuya, Pasko ngayon, huwag mong tatanggihan to. I'll give you one of my best car for you. Binigay ko sa kanya yung isa kong kotse. Sabi niya, Tol, kailangan mo itong gawin din, kuya, sa'yo. Kasi gusto ko, umuwi ka, pag uwi mo sa bahay, mamasyal kayo, may dala ka ng kotse. Sa'yo na yan. Sabi niya, hindi, wag, ayoko kunin. Naiya ko siya. Hindi, kuya, kunin mo na yan. Tinawag yung asawa, Jean, halika, Ate Jean. Alam niyo to, itong kotse na to, sa inyo na to. Kukunin niyo na to. Ako, tuwan-tuwa yung mga anak. Tinitingnan ko po yung kapatid ko. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang tapatan yung kindness ng kuya ko. Ito lang ang pinakamaliit ko magagawa. Alam niyo, sa totoo lang, mga kapatid, there are some people who are so kind to us, and it's time for us to show kindness. Amen. It could be your pastor. It could be your cell leader. Kindness is part of your preparation to become fruitful and effective in life. Sumakay po yung kapatid ko sa kotse. Nasa kanya na eh. Mga anak niya, sabi niya, uuwi na sila. Sabi niya, Tol, akin na ba talaga to? Sabi ko, sa'yo na yan. Nandun po kami mag-asawa. Sabi ni Jer, tingnan mo yung kuya mo, saya-saya. Sabi ko, sweetheart, matagal na nag-suffer yan. Ngayon lang sumaya yan. Dahil nakita niya may bunga ang kanyang pagiging mabait sa atin. To cut the long story short, lahat ng anak niya, anything na sabihin ko, sinusunod ako. Because when you are kind, people will listen to you. Amen? When you are kind, you gave yourself a right to be heard. Amen po ba? And that's the perfect demonstration of love. Sabi ng Bible, if you do these things, if you possess these things, you will never become unfruitful and unproductive. Sino sa inyo willing ayusin ang buhay nyo para maging effective at productive ang buhay natin? Amen? Sino rito yung gagalingan mo lahat ng ginagawa mo? Ha? Sino rito yung babaitan mo buhay mo? Sino rito i-increase mo pa ang iyong mga kaalaman ng tamang kaalaman? Sino sa inyo pa-practice ang self-control at perseverance? Sa gabi pong ito, tingin ko marami pong mangyayaring productivity at effectivity dito sa Life Church. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive. Dito po ako magko-close by telling you, magkaroon tayo nito, tapos gawin nating increasing. Pag bumait ka,
Pabait ng pabait ng pabait. Pag gumaling ka, pagaling ng pagaling ng pagaling. Pag perseverance ang pinag-usapan, patindi ng patindi ang patience mo. Tama po ba? Tama. Pag yung kindness mo, patindi ng patindi yung kindness mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you will never become unproductive and ineffective. That is a pronouncement of blessing to your brother. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Lord, salamat na sa hapong ito, your word prepare us for our fruitfulness, Lord. Thank you because the Bible and your word is a powerful word that changes our life, Lord. Today, let it happen, Father. May you be glorified. May you be honored, Lord. Panginoon, we pray na ang bawat isang nakabandage sa ineffectivity at unproductive life, Lord. I pray that the power of Holy Spirit destroy the chains of darkness right now in the name of Jesus. Ama, dalangin ko, today, there will be freedom. That our life will become fruitful and effective, Lord. Because your word and faith that works, Lord, is upon us. Today, Lord, I pronounce the blessing of fruitfulness and effectivity to this people, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. God bless you. May the fruitfulness be with you.